ang isang programa na kung saan ito po ay gagampanin sa pamagitan po ng atin pong mga kabataan, na kung saan ito po ay ang tinatawag na induction ceremony ng atin pong mga adventurers and pathfinders. At ngayon po mga minamahal kapatid, atin pong tunghayan ang kanila pong pagpasok, kasama na rin po ang mga participants. Yan sila po ang mga pathfinders at adventurers. Alam mo na. At inanyayahan po ang lahat na tumayo. Tayo po ay pangungunahan sa pag-awitan ni Pathfinder Siana Lazaro. Ating pong awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Pathfinder's song. Adventurer's song. We are joyful
A message to tell to the world, a truth that will set us free. King Jesus the Savior is coming back for you and me. Oh, we are the Pathfinder strong, the servants of God are we. Faithful as we march along, behind His truth and purity. A message to tell to the world, a truth that will set us free. King Jesus the Savior is coming back for you and me. Para po sa Pathfinder Pledge, pangungunahan po tayo ni Pathfinder Christine Sara Padilla. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa ating Pathfinder Pledge. By the grace of God, I will be pure and kind and true. I will keep the Pathfinder law. I will be a servant of God and a friend to man. Itaas po natin ang kanang kamay at ilagay po natin sa ating kaliwang dibdib para sa Pathfinder law. The Pathfinder law is for me to keep the morning watch, do my honest part, care for my body, keep a level eye. Be courteous and obedient, walk softly in the sanctuary, keep a song in my heart, go on God's errands. Pathfinder aim and motto. Aim, the Advent message to all the world in my generation. Motto, the love of Christ compels us. Ating tawagan ang mga adventurers. Sa Adventurer Pledge ay pangunahan tayo ni Adventurer Ace Berhel. Sunod na po sa si Fred. Because Jesus loves me, I will always do my best. Put your right hand in your chest for the adventurer law. Be obedient, be true, be kind, be respectful, be attentive, be helpful, be cheerful, be thoughtful, be reverent. At pangunahan tayo sa panalangin ni Master Guide Trainee Julimar Pangangan. Adventurer, Pathfinder. Prayer position. Okay, manalangin tayo. Dakila, makapangyarihan ng Diyos sa mga panalangtanan ng sa mga langit. Pinabalik namin ang papuri. Salamat sa inyong dakilang pangalan. Ama, narito kami, nagkaroon kami ng election ceremony. Nawa, Panginoon, niling namin ang pangunguna ng Banal Espiritu ang siyang manguna sa aming gagawin sa ngayong oras na ito, Panginoon. Pangunahan ng mga leaders at mga kabataan. Sa gayon, Panginoon, inyong kalooban ang siyang masapagbigyan kami ng dedikasyon sa aming gawain ito, Panginoon, na masunod ang iyong kalooban upang maging inspirasyon kami sa sanlibutan ito bilang isang Pathfinder Club na siyang magbahagi ng katotohanan sa libutan ito. Maraming salamat, Ama, at patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Ang lahat ng ito ay pinasalamatan namin. Kalakip ng panghingi ng kapatawaran at ang arang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. Shoot! Okay, sit. Yan, mari na rin po kayong maupo mga kapatid. At sa puntong ito, atin pong pakinggan naman
ang mensahe ng awit na ipagkakalob sa atin ng atin pong mga pathfinders and adventurers.
person ng mga nangunguna dito. Pastor Jemar, ang ating club director, deputy director, Ma'am Joyce, and si Ate Fe. And nais ko din pong i-acknowledge ang ating mga parents na willing po silang sumuporta sa ating activity, especially po sa pagpapadala ng inyong mga bata. And we do hope and pray. At nais din po namin sabihin sa inyo na ito po ay malaking blessing sa inyong mga anak sapagkat marami po silang matutunan sa programang ito. So, before I continue mga kapatid, baka nagtaka kayo, mga pulis ba kami ni Pastor Jemar or mga sundalo? Hindi po kayo nagkakamali sapagkat mga sundalo po kami ni Kristo. Amen? Ayan. Ito po yung simbolo po kapag meron po kayong uniform later on, actually yung uniform na suot niyo po ngayon is type B or type C. Type C. So, meron pong type A, meron pong type B. Ano po ang type A? Ito po yung ginagamit ng type A. Ginagamit po ang type A mga pathfinders, adventurers, mga kapatid, for meetings, worship, induction, and investiture. Kagaya po ng ginagawa natin. No? Ayan. So, ito namang type B pang outdoor. Yung ginagamit pag may camping, may mga programs. At yan po, yung sinusuot po ninyo sa mga activity. So, itong mga burloloy, ito po, yung mga nakikita nyo po, ay hindi lang po ito design. Kundi bakit po nagkaroon po kami nito ni Pastor Jemar? Sapagkat every activity meron siyang reward. Ito po yung paghihirap. Ito po yung achievement ninyo. Bago nyo po ito makuha, meron po muna kayong activity na gagawin. So lahat po ay may kasamang pawis, no? Pagsisikap. Kaya kayo po mga kabataan, sa ngayon, ay hindi nyo pa mapapansin, pero later on sa inyong training, maging consistent na po kayo, magpapatuloy po kayo, ay ma-achieve din po ninyo ito. Kaya it's a process. Alam niyo po, nagsisimula po ako sa pagiging Pathfinder ay elementary. From elementary, high school hanggang college, hanggang ngayon, patuloy pa rin po naglilingkod sa Panginoon through Master Guide. Kaya maraming salamat po sa opportunity na ako po makapag-share sa gabi ito. Ate She, meron pong connector para sa PowerPoint. Alam niyo ba ang theme ninyo ngayon? Ano ang theme natin? Lighting the path, a journey begins. So, ang key-text po ay makikita sa Psalms 119 verse 105. Sabi dito, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let us pray. Gracious Lord, Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa araw po ng kapahingahan. Sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, tulungan niyo po ang bawat isa na ito po aming maintindihan, magbigay kalakasan ng pananampalataya. Pagpalain niyo po ang mga kabataang ito, bigyan ng kaalaman, katalinuhan, karunungan, buksan din po ang mga puso at isipan. Salamat po sa pangunan na banal na Espiritu. Ito lamang po ang aming samutiling sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. Pwede bang mag-request? Taas po ang mga kamay sa mga bata. Yung dalawang kamay. Taas po yung dalawang kamay. And try to cover your eyes. Cover your eyes. Ayan. May napansin ba kayo? May nakikita ba kayo? So kung nakaganyan yung nakatiring kayo or nakatakip yung mga kamay nyo, kapag gusto nyong lumakad, ano ang kailangan ninyo? Light. Ayan. Liwanag. Okay, pwede nyo na pong tanggalin.
Uy. Wait lang po, merong technical error. Nag-restart eh. Wala pa naman. Hindi naman. Ayan, so lighting the path, the journey begins. So, ulitin ko po, saan po makikita ang ating verse? Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, ibig sabihin po dyan mga kabataan, that God's word helps, guides our life. Sino po sa inyo ang may Bible sa tahanan? Sa bahay nila? Wow, very good. Sino po sa inyo ang nagbabasa ng Bible? Wow, very good. Ayan. So mga kapatid, kapag daw po tayo ay nasa dilim, or kapag walang kuryente, di ba kailangan natin ng flashlight or liwanag para makapag-galaw, no? Para makapag-move forward, or kung ano yung gagawin natin ay magagawa natin. So, para makakita tayo sa dilim, para makakita tayo sa daan, at para maiwasan na hindi tayo matisod, kailangan natin ng liwanag. Ganon din po, mga kabataan. Sa ating buhay, kailangan po natin ng Bible. Sapagkat ang buhay Kristiyano, mga kapatid, or ano man yung denomination natin, ano man yung church natin, napakahalaga po ang Biblia sa ating buhay. Sapagkat, every time we read the Bible, ano daw po? It is like turning on the lights so we can see the right path. Para makita natin ang tamang daan. Kaya meron na po akong tatlong bagay na iiwan sa gabing ito. First is God lights my steps. So ang first phrase sabi, your word is a lamp to my feet. Sino pa ang nakaranas ng, o merong lampara sa tahanan nila sa bahay? O, siguro sa panahon ngayon, wala na, no? Sa mga magulang. O, syempre kami, merong nagsalita sa likod, si Nanay Yoli for sure. No? Ang lampara, ginagamit lang ito, pero paggabi. Pero yung ilaw niya, hindi siya pang-araw. Di kagaya ng flashlight ba na ang lakas. Yung lampara, parang kung dito ka, parang sa paligid mo lang. Oh? Kaya every time na may lampara tayo, ikaw na talaga yung makakagamit. No? Hindi pangkalahatan. Sapagkat a lamp does not show the whole road. Hindi yung buong daan. And it only shows the next step. Kaya ang sabi dyan, God does not always show the whole road. Kundi, a lamp only shows the next step. So sometimes, mga kapatid, mga kabataan, hindi po na yung buong future natin ay ibibigay ng Panginoon. Di sino ba sa inyo ang alam na gagraduate kayo na maging successful businessman, maging doktor? Di ba? Walang nakakaalam. Hindi ko nga in-expect na ako po maging pastor. Hindi ko po in-expect na dito ako mag-apply sa Cavite. So, hindi ko po hawak. Pero ang alam ko, in every step I take, mga kabataan, ay merong lampara na kasama ko si Jesus. No? So, ganun din po tayo, hindi natin alam ang bukas. Kaya lang, your word is a lamp unto my feet. Siya yung ilaw sa ating mga paa. Sino ang nakakilala sa inyo kay David? Sino si David?
Ha? Sino si David? Pogi. Totoo. Pogi si David. Ha? Si David ay isang shepherd. Pastor. Tagabantay ng tupa. Ha? Tagabantay ng tupa. Ngunit, siya ay pinili at tinawag ng Diyos upang maging king. Nung siya ay tinawag ng Diyos, siya ba'y naging hari agad? Ha? Kundi before he became king, he was only a shepherd taking care of sheep. Pero ang Diyos, ang Panginoon, guided him step by step until he became king. So bago po natin maabot yung mga pangarap sa buhay, yung mga goal natin, in the process, God is with you. In every step you take, mga minamahal kong mga kabataan, kailangan nakasama niyo ang Panginoon. Just like King David, before he became king, syempre he was a young boy, a shepherd boy, pero later on, siya po ay naging hari. So ano po ang steps? Ano pong ginagawa ni David, mga kabataan? Ayan. Si David ay natututo. He learned discipline. Sino ba sa atin ang disiplinado? Ha? Pangalawa, sino ang tumutulong sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan? Pang-apat, yung paggalang sa ating mga magulang, paggalang sa mga leaders. At panglima, ang pagtitiwala sa Diyos. Yun po yung mga steps na ginagawa ni David before he became king. So kapag tayo daw po ay sumusunod sa mga hakbang na iyan, tunay na ikaw po'y gagabayan sa samahan ng ating Panginoon. So ano yung unang point? What's the first point? God lights my step. Ano yun? God lights my steps. Pangalawa, God shows my direction. Sabi dyan, your word is a light to my path. And God's word help us know which way to go in life. Sino ba ang nakapag-try na mag-hiking? Kapag nag-hiking tayo, nag-walking tayo, sa araw, di ba mabilis lang makita yung direksyon. Hindi kayo maliligaw. Tama? Kasi kitang-kita mo ang daan eh. Pero alam niyo po, one time, nag-hiking kami sa Mount Arayat, may mga kaibigan kaming nawala. May flashlight na yun sila. Pero nawala sila. Bakit? Naligaw, nawala. Naligaw pala. Sila po ay naligaw sa daan. No? Nawala, iba pala yung nawala, no? Ayan. Sila po ay naligaw. Pero, kung kasama natin ang liwanag, no? Kung kasama natin ang Biblia, mga minamahal kong mga kapatid, hindi tayo maliligaw sa tamang landas. Alam natin na tama ang ating patunguhan. Sapagkat ang salita ng Diyos help us know the right direction in life. So hindi lang po i-guide ng Panginoon ang ating mga steps, kundi i-guide din po tayo sa tamang direksyon. Alam niyo po, sa pag-join niyo po dito sa ministry, sa Adventure and Pathfinder Ministry, matutunan po ninyo kung paano sumunod kay Jesus Christ. Di ba, napapansin niyo ba sa program, merong prayer, merong songs, merong memory verse,
So in a way, mga kapatid, hindi lang skills ang tinuturo ng ating mga teachers, ng ating mga leaders, pati po sa pagkilala sa ating Panginoon at sa pagsunod. Pangalawa, through this ministry, tuturuan tayo ng i-build magkaroon tayo ng strong character. Dito, matutunan nyo kung paano magkaroon ng mahabang pasensya. Lalo na sa activity, hindi lahat mag-participate. No? Hindi lang po ang mga students, ang mga trainees ang matitrain, pati ang mga teachers. Hindi kaya madali mag-train ng mga bata, mga kabataan. Hindi lahat nakikinig. No? Kaya, i-build ang ating mga character, and the last one is tuturuan tayo paano to serve other people. Alam niyo po, ano po ang pinaka-purpose ng ministry na ito? Hindi lang po para magkaroon ka ng magandang uniform, magkaroon ka ng mga pins sa uniform ninyo, kundi ang pinaka-purpose sa program na ito is to serve God and His people. Kaya, merong itong theme salvation and service. Yan po ang pinaka-purpose ng ministry na ito sa Pathfinder and Adventurer and Master Guide. So, when the Bible guides us, mga bata, hindi tayo maliligaw. So, gaano po ba kahalaga, kaimportante ang Biblia sa ating buhay? Napaka-importante. Bakit ang daming nawawala? Bakit ang daming mga kabataan na nalulong sa bisyo? Mga kabataan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Mga kabataan na mga kabataan na maagang nag-asawa. Bakit hindi sila nakatungo o nakapunta sa tamang direksyon? Dahil wala sa kanila ang liwanag. Wala sa kanila ang salita ng Diyos. Wala sa kanila ang Panginoon. But I'm not saying na pinabayaan sila ng Panginoon. God's truth or God's word is given. No, nasa atin. You can find in the internet, lahat. Kaya lang wala lang tayong panahon. So paano tayo magkaroon ng liwanag? Paano tayo magkaroon ng direksyon kung wala sa atin ang Word of God? And the last one po, mga kabataan, is I can be alive. Kaya ayon po sa awit kanina, be a light. Ang sabi po sa Mateo chapter 5 verse 14, you are the light of the world. Agree ba kayo mga kabataan, mga bata? You are the light of the world. Ngayon, ang tanong, paano po, sir, maging liwanag sa mundo? Paano kaya maging light sa world? Yung pagiging hindi makinig sa magulang, light ba yon? Yung hindi sumunod? Yung hindi mag-aral ng mabuti? Yung hindi mag-pray? So, paano po tayo maging light? Paano po tayo maging liwanag, mga minamahal kong mga kabataan? Sapagkat sabi ni Jesus, you can be a light too. Ay, pastor, bata pa po ako. Too young na maging liwanag. Si mama at si papa na lang po. Andiyan naman si pastor. Andiyan naman si elder. Si kuya na lang, si ate na lang. Bata pa po, elementary pa po ako eh. Pero anong sabi ni Jesus? You are the light of the world. Paano daw po? How? Being kind. Paging mabuti, pagiging mabait. Telling the truth. No, nagsasabi ba tayo ng totoo? Obeying the parents. And help people in need. So yan po ang mga paraan, yan po ang mga ways kung paano tayo maging liwanag sa ating kapwa kabataan, sa ating mga magulang, sa ating pamilya, sa loob ng iglesia, o sa mga tao na nasa paligid sa atin. Sapagkat, your small actions can help others see Jesus. So paano daw po maging liwanag mga kabataan, mga bata? Nakikita si Jesus sa ating buhay.
So when you do these things, mga kabataan, being kind, telling the truth, obeying the parents, help people in need, people will see Jesus in you. Gusto niyo ba yon? Na sa buhay ninyo nakikita si Jesus? Na ikaw yung paraan dahil nakilala niya si Jesus? Uy, thank you, Zian. Nakilala ko si Jesus sa pamamagitan mo. Oh. Thank you, sister. Thank you, brother. Dahil ginamit ka ng Panginoon para makilala ko si Jesus. So you can be a light too, mga kabataan, mga bata. Kaya sa gabing ito, sabi po ng ating verse, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So dito po sa pag-join niyo po sa Pathfinder and Adventurer, hindi lang po kayo matututo ng mga skills, teamwork, leadership, and service, kundi ang pinaka-importante is lumakad po tayo kasama si Jesus. Walk with Jesus. Sa ating journey, sa ating buhay, hindi man lahat ipinapakita ng Panginoon. Hindi man lahat inihayag ng ating Panginoon. But, sa pamagitan ng kanyang salita, through His Word, mga kapatid, mga kabataan, tutulungan niya tayo sa ating mga hakbang. Tutulungan niya tayo na piliin ang tamang daan. At tutulungan niya tayo na maging liwanag sa iba. So, I do hope and pray, mga kapatid, mga kabataan, na sa inyong journey, hindi po madali kasi maraming requirements, hindi po madali kasi maraming i-ask si teacher, maraming gagawin. Pero wag po kayong ma-discourage. Wag po kayong tumigil, patuloy lang po kayo sapagkat gagamitin po kayo ng ating Panginoon. So let me recap po, mga kapatid. Ano yung 3 points na napag-usapan natin? Una, God lights my steps. Pangalawa, God shows my direction. Pangatlo, I can be alive. So mga kapatid, let God light your steps, let God guide your path, and let your light shine His light. Good evening po and happy Sabbath. Hello. Po, tayo po ay dumako na sa part 2 ng ating pong programa. At ito po ay pangunahan ni Master Guide Trainee Marife Lasaro. Wala pa yung panihapon mga bata, no? Induction ceremony of the Light Bear Adventurer Club and Jarvis Pathfinder Club now in order. Nais ko pong i-present sa inyo mga Pathfinder, Adventurer, mga kapatid, ang logo po Sabtan ra ba yun? Pathfinder Club. Sabtan ra yun? Red Sabtan ra, stands message. for sacrifice. It reminds us of the Maminaw sacrifice mo of ba to? Christ. For God so loved the world that He gave His Oh ba? only begotten Son, Naligaw pala that no? whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ayan no? Also, it reminds us that we are instructed to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. Romans 12:1. The three sides represent the completeness of Godhead, Father, Son, and Holy Spirit.
Also, we are reminded of the balance we must strive for in our program. Mental, crafts and honors. Physical, camp, campouts, work views. Spiritual, outreach activities, fitness needs. Goals, represent excellence. I counsel you to buy from gold refined in the fire so you can become rich. Revelation 8:18. Gold is also standard of measurement. The Pathfinder Club has high standards to help build characters fit for the kingdom of heaven. The shield represent God, the shield of his people. Do not be afraid, I am your shield. Genesis 15:1. In addition to this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ephesians 6:16. White stands for purity and righteousness. He who overcomes will, like them, be dressed in white. Revelations 3:5. As pathfinders, we desire to have the purity and righteousness of Christ's life in our lives. Adventist Junior Youth, the Pathfinder Club is an organization sponsored by the Seventh-day Adventist Church for youth in grades 5 to 10. Blue stands for loyalty. It is the purpose of the Pathfinder Club to help teach us to be loyal to our parents, to our church, and our God in heaven. The sword is a symbol of warfare. A battle is always won by offense. We are in a battle against sin. Our weapon is sword of the Spirit, the Word of God. For the light of our program, we turn to the spirit of pathfindering. The candle which I now light represents this spirit. It is the spirit of adventure, fun, learning, camaraderie, awareness, and awakening. And above all, a spirit of reverence and a spirit of service to God and man. This light now illuminates the Pathfinder insignia, the badge of our organization. This insignia is rich in symbolism. The spirit of pathfinding light is of itself not complete or sufficient. Our AWOL classes serve as complementary lights. Proper candle to be lit from the spirit of pathfinding as each of the following description recite. Blue. Blue candle represents friend class, a course of study in learning skills, physical fitness that will help one to be better neighbor now and friend of God throughout eternity. Red candle represents companion class, a course of study in learning skills, physical fitness that will give more meaning of life and companionship with God, Jesus Christ, every hour of a day. Green candle represents explorer class, a course of study that will help one to find new adventure in exploring God's Word and His created works. Silver candle
represents the Ranger class, a course of study that will open new areas of discovery in natural and spiritual worlds to secure true and genuine happiness. Purple candle represent the Voyager class, a course of study in physical, mental, cultural, and spiritual development that challenges the teen to develop a wholesome self-concept and Christian lifestyle. Yellow candle represent the guide class, a course of study that emphasizes personal growth and spiritual discoveries and prepares the pathfinder for development in new skills in leadership and survival techniques. Candidates, you have presented yourself before those present to become official members of Jairus Pathfinder Club and Light Bearer Adventures Club. Is your wish now? If it is, please respond by saying yes. In this ceremony, you will be received into the worldwide fellowship of Pathfindering as well as into the Jairus Pathfinder Club and Light Bearer Adventures Club. Before you stand, the spirit of Pathfindering candle and its complementary candles representing the AY classes. As you become Pathfinder, you will be learn much more of this Pathfindering spirit. Every organization must have a law by which to operate. The law of Pathfinder Club is the Pathfinder Law. It is known by followed by thousands of Pathfinders. You will learn to follow this law too. Listen carefully. As this law and its meaning is recited for you, because you will soon be asked whether you accept this law as your own. Pathfinders, attention! Candle lighter. Pathfinder Law. Keep the morning watch, meaning I will have prayer and personal Bible study each day. I will be pure, meaning I will fit my mind in everything that is right and true, and spend my time in creativity and build
a strong, clean character. Care for my body, meaning I will be temperature and ayun nga ulit po. Care for my body, meaning I will temperature and chief and all thing and chief to reach a higher of physical fitness. Keep a level eye, meaning I will not lie, cheat, or deceive, and will despise dirty talk or evil thinking. I will be courteous and obedient. I will be kind and thoughtful of others, reflecting the love of Jesus in all my associations with others. Do my honest part. By the power of God, I will help others and do my duty and my honest shares whenever I may be. Walk softly in the sanctuary, which means that in any devotional exercises, I will be quiet, careful, and reverent. Keep a song in my heart, which means I will be cheerful and happy and let the influence of my life be a sunshine to others. Go on God's errands, which means I will always be ready to share my faith and go about doing good as Jesus did. You have heard the 8 points of the Pathfinder Law and their meaning. Do you accept this law as the Pathfinder? Do you now promise to do your best to live by this law? If you do, please respond saying, I do. Pathfinder Pledge. By the grace of God, meaning only as we rely on God to help us can we do His will. I will be kind, meaning I will be considerate and kind not only to my fellow man, but also to all of God's creation. I'll be true, meaning I'll be honest and upright and study, work and play, and can always be counted upon to do my very best. I'll be a servant to God, meaning I'll pledge myself to serve God first, last, I mean,
last, and I'll be I, I will call upon to do my very best to be or do. I'll be I'll be a friend to man, which means I'll live to bless others and to do unto them as I would have them to do unto me. I will keep the Pathfinder law, meaning I will seek to understand the meaning of the law and strive to live up to its spirit, realizing the importance of the law in is essential in any organization. You have heard the Pathfinder Pledge and its meaning. Do you now pledge yourself to follow this pledge? If you do, please respond, I do. I hereby present these candidates for induction into the Jairus Pathfinder Club of the Cavite Mission of Seventh-day Adventists and into the Fellowship of Pathfindering around the world, based on their public affirmation of their willingness to follow the Pathfinder Law and the Pathfinder Pledge.
sapagkat ang in order po ay medyo na-delay na konti. Ay. Tin. Sa gitna. Okay, next. Pas. Ay pala. Isa pa. Tawagin naman natin ang Pathfinders. Isa lang. Isa.
at ang nag-iisa pong Pastor Guide Training na i-induct ngayon po. At tayo naman po ay dadako sa giving of certificates. Unahin po natin ang Pathfinder. Kapag tinawag ang pangalan ninyo, kayo ay umakit dito sa harap at tanggapin ang inyong certificate. Denison C. Lazaro has been officially inducted as part of Pathfinder Club of Seventh-day Adventist Church of Carsadang Baguan, Imus 2 District. Presented on this 20th day of March 2026. Aniza Jane M. Olpina. Siana Gabriel C. Lazaro. Christine Zara M. Padillo. Cassie G. Gula. Missy G. Gula. Gerald Aldana. Brazil B. Ponce. Ralph Sian M. Coronda. Now I present the certificate of induction to Jensen B. Delphine, has been officially inducted as part of Adventurer Club of Seventh-day Adventist Church at Calsadang Bagoto, 1, Imus 2 District, presented on 20th day of March 2026. Jared Drasier Ahido. Sama ka dun. Nixon Lazaro. Kaya Dennis.
Reginald S. De Mayuga Jr. Scarlett Love E. Diwata. Lord Vladimir Cesar Formilosa. Neftali B. Serrera. Ace Kiran Berhel. Jerisa G. Dabu. Okay. So, bilang church, naligid sa atin pong Pathfinders and Adventurers. Ang Pathfinder and Adventurers po, mga kapatid, ay nabuo upang ang atin pong mga kabataan sa ating pong iglesia ay maturuan, naligid, matrain sila na para maging future leader ng atin pong iglesia. At ngayon po, mga minamahal kapatid, akin pong church, ang bawat isa, lalagit ang Pathfinder and Adventurers. And I also challenge you na magpatuloy sa ministry na inyo pong nasimulan. At ang induction ceremony ay hindi po ito pagtatapos ng inyong training, kundi ito po ang simula ng ating pong training bilang Pathfinder and Adventurer. At nawa ay pagpatuloy natin ang ating pong pagtitrain at sana sa darating na panahon ay kayo na ang mag-lead. Kagaya po ng ating pong mga kapatid na rito at yan din po, kagaya din po ni Pastor Jano at ang inyong likod, na darating po ang panahon ay kayo na rin po ang mag-lead sa ating pong Pathfinder Club and Adventurer Club. And nawa, pagpalain po tayo ngayong gabi. Requesting all the Pathfinders, Adventurers, and Master Guide trainees. Para po sa ating commitment prayer, may I request everyone to please kneel. Pathfinders, Adventurers, and Master Guide. Let us pray. Shall we pray? Dakila, mahabagin, makapangyarihan naming Diyos na nasa langit. The Master of all Master God. Panginoon, salamat sapagkat ang iglesia ng Karbag ay inyo pong tinawag. Narito po ang aming mga trainee
Pathfinder, Adventurer, and Master God. Panginoon, i-guide niyo po sila. Tulungan niyo po sila sa kanilang training na simulan. Na sa training na ito ay mas lalo ka pa po nilang makilala. Sa training na ito ay kaya po nilang maglingkod sa inyo. Sa training na ito ay marami po silang matutunan at ikalalago, hindi lang po sa pagiging kabataan, kundi lalago po sila sa kanilang pananampalataya. Pangunahan din po, Ama, ang mga leaders, ang mga nag-train, director, teachers. Bigyan po sila ng kaalaman, katalinuhan upang maigay po ng mabuti. Upang ma-prepare ang aming mga kabataan sa malaking gawain na sila po ay maging pagpapala sa mga kapwa kabataan, maging pagpapala sa kanilang tahanan, higit sa lahat, maging pagpapala sa inyong iglesia. Ngunit Panginoon, hindi po ito magagawa. Hindi po ito mangyayari kung wala po ang inyong pangunguna. Kaya samahan po sila sa inyong banal na espiritu. Palakasin, palaguin, kasama po sa pag-iingat ng inyong banal na mga anghel. Tulungan niyo din po, Ama, ang mga magulang na patuloy na sumusuporta sa kanilang mga anak. Ganon din po ang inyong iglesia na patuloy na maranasan ang pagkakaisa. Pagtutulungan, pagmamahalan, lalo tigit, patuloy na nakikita si Kristo sa kanilang mga buhay. At tulungan niyo po, Panginoon, na ang liwanag ng iyong pinagkaloob sa bawat isa ay magliwanag ito kung saan niyo po sila idadalhin. Salamat po, Ama, sa pagpatawad ng aming pagkukulang pagkakasala. Salamat po sa inyong pagtawag sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat ang inyong mga anak ay nag-respond sa inyong mga tawag. Ito lamang po aming samot hiling sa matamis na pangalan ng Jesus na tagapagligtas. Amen. At bilang atin pong closing song, tayo pong lahat ay tumayo. Awitin na, atin pong awitin ang Pathfinder song. Oh, we are the Pathfinder strong, the servants Lord are we. Great was we march along, in Christ's truth and purity. A message to tell to the world, a truth that will set us free. King Jesus the Savior is coming back for you and me. Oh, we are Pathfinder strong, the servants of God are we. Great was to march along, in Christ's truth and purity. A message to tell to the world, a truth that will set us free. King Jesus the Savior is coming back for you and me. Pathfinder Adventurer. Prayer attention. Okay? Pray tayo. O Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat na may-ari ng buhay. Binabalik namin, Panginoon, ang papuri at salamat sa Diyos sa gabi ito. Kami po ay nagkaroon na induction sa mga Pathfinder at Adventurer, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa inyong gabay sa pagitan ng banal na Espiritu, kasama ang mga parents na dumalo ngayong gabi. Pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon, at gabayan itong mga kabataan na tuloy silang maglingkod sa Panginoon bilang sila po ang ilaw ng sanglibutan na magpapatuloy sa gawain ito hanggang sa ikaw dumating. Bigyan sila ng malakas na panampalataya, Panginoon, sa gayong Panginoon.
Siya po ang magpatuloy sa gawain ito hanggang sa ikaw dumating, tulungan ng bawat isa. Ganun din po, Panginoon, ang mga leaders, ang mga nakakataas sa namumuno sa Pathfinder na ito, Panginoon. Bigyan ng makalangit na karunungan upang patuloy na ituro sa mga kabataang ito na ito ang tunay na gawain na patuloy hanggang sa ikaw dumating. Maraming salamat, Ama. At sa gabing ito, pagpalain kaming lahat sa aming pag-uwi, ingatan kami makarating sa aming tahanan na masaya at daladala namin na puno kami ng pagmamahal sa bawat isa at pag-ibig, Panginoon. Ama, sa gabing ito, sinasama ko rin po ang aming pag-uwi. Nawa, Panginoon, ang iyong mga piling anghel ang siyang mag-ingat sa amin sa bawat isa. Bigyan kami ng pag-asa sa bawat isa at kapayapaan. Kasama ang mga parents at ang mga kabataan ito. Lahat na narito ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat, Ama. At ang lahat ng ito ay hinihiling ko at balik ng papuri ng alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Shoot! After po ng processional, babalik po tayo para sa atin pong picture taking. Tapos sunod kayo. After po nito, meron po tayong konting pagkain na atin pong pagsasalusaluhan. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagdalo and hinayaan niyo po ang inyong mga anak na siyang nakiisa sa atin pong gawain ito. So, balik na tayo. Picture. Picture.